ako mismo tatanungin ko, ano tingin nyo kay Marcos? Ano tingin nyo sa mga senators ni Marcos, sa mga congressmen ni Marcos, sa mga cabinet secretary ni Marcos, sa AAP, sa PNP, sa Coast Guard, tsaka sa NBI, sa Uniform Services? Anong tingin nyo? Anong basa nyo? So, with the right information, makukuha mo lahat and then come out with an honest to goodness, real-time estimate of the situation. Ano ba talaga yung... Ano paniniwala ninyo kung si Marcos ba buhay pa o patay na? Ano paniniwala nyo kung double na lang yun nandyan? Ano palagay nyo? Sino nagpapatakbo? Ano palagay nyo? Etc. Gagawin nila? Ano yung plano nila? So, mag-ano tayo? And then, siguro nandun din yung mga... Hindi, yung mga vlogger pagka ano na, pagka actions na ang kailangan. No? Yung leaders lang muna. Trusted na mga leaders. Leaders whom you think are allied to you. You vet each other. Para manaman. And then, from there, ano expectations nyo? Anong balak ninyo? Pati yung church group siguro, mga leaders ng church group. Kasi kung hintay natin 2028, yun ang desisyon ninyo, di sige, maghintay kayo 2028. At least, at the same time, kami as a group, malalaman namin na this is not worth fighting for. Honestly, di ba? This is not worth fighting. We are going to wait for 2028. Hindi. We're not going to wait for 2028. I'll just probably establish there in Mindanao or whatever, dito sa Cordillera. Pero hindi yung I will wait it out to 2028. Hindi. Because these guys na kalaban ninyo do not respect the Constitution. What do you think why do you think will they respect the 2028 election? Ano yun? Why are you looking at 2028 and then hoping na yung kalaban ninyo will respect our laws, our election laws, everything, come 2028? Paano kung before 2028, next year lang, baguhin na nila yung i-amend na nila yung Constitution? O paano? O yan, may malaki yung mali. So, balik tayo doon sa sinasabi ko nila. Dalawa-dalawa na lang tayo. 2 por 2. Kung lalabas kayo na determinado kayo, iba kasi ang peg, peaceful pa rin eh. So, sige, peaceful ang paniwala nyo. Doon kayo, peaceful kayo. Panonoorin ko kayo. Hindi sasamahan ko pa kayo, peaceful. Sasamahan ko pa kayo. Pero sinasabi ko na nga, si Marcos nandyan dahil sa meron siyang AAP-PNP na nakasandal, poste para nandyan pa rin siya. Yun lang, mawala ito. Mawala lang yan. Boom, kunana, giba eh. Ngayon, kung hindi nyo maasahan yung AAP-PNP, yun yung gusto kong masagot ng bawat isa na leader. At as a group, sagutin nyo. May asahan pa ba sa AAP at sa PNP? Sasabihin ng isa, meron pa, anong katibayan mo? May nakausap ka ba? Sinong kausap mo? Pero kung you are just making an assumption, you're making an ass out of yourself. Yun yung gut feel mo. Mahirap mag-anchor ng activity, ng actions ng buong grupo kung ang AAP at PNP na inaasahan ninyo, hindi pumalag. Yan ang tanong ng isa nating kasama dito. Thank you sa tanong mo. Paano kung hindi gumalaw ang AAP? Anong gagawin nyo, sir? Kung meron kayong mga balak, better luck next time, sa susunod. No? If you're hoping na lumabas kunyari ang milyon dyan,
And then you're anchoring your hopes na AFP-PNP babaliktad. Then, by swerte, pagka bumaliktad, paano nga kung hindi? Paano nga kung hindi? And, di ba sabi ko nga kahapon, ilang rally na yon milyon? INC, Duterte, 14, 15, 16, global pa yon, no? Luzon, Visayas, Mindanao, tsaka global. 14, 15, 16. INC, January 13. And then another one, yung September 21, hindi million yun, pero marami yun. Puno yung EDSA nun. Pero panay BBM yata yung iba doon, di ba? Dilawan. Tapos nun, yung sa INC na nagsalita si Aimee, nabangag yung kapatid niya. Dami na. So may milyon, pero bakit nandito pa rin tayo? Kasi nga yung AFP-PNP nakatutok, nakasuporta. So hanggat hindi bumabaliktad yung AFP-PNP para kampiyan ng taong bayan, he will stay. Now, I haven't asked you another question which I want to be answered. Bumaliktad ang AFP. Meron pang isang grupo si Marcos. Grupo ng mga retired. May payroll. Armado. Lalaban. So kahit bumaliktad ang AFP, meron siyang shadow na tsaka CPP-NPA. So wala pa tayo doon. Nandun pa lang tayo, pinag-usapan pa lang natin AFP-PNP. Pagka bumaliktad, okay na. Pagka hindi bumaliktad, may problema kayo. Pero pagka bumaliktad, okay na kayo, meron kayong pero meron siyang CPP-NPA na standby. Mga dilawan, mga pinklawan, mga drug addict. They have the money. They can buy arms. They can buy bala. They can buy everything. They can even give allowances. May standing army sila. So talaga to mga kababayan, ang bagsak nito, revolution o civil war or secession. Because ang kalaban ninyo, yun yung isa kong tanong na gustong masagot. Ano ang tingin nyo kay Marcos? Anong tingin nyo sa bangag team? Aalis ba o lalaban? May kakampi pa silang magdalo. Di ba? Kaya, matira-matibay ang mangyayari dyan eh. Ngayon, kung ang peaceful ang peg ninyo, yun naman ang peg ninyo, sige. Tingnan natin kung dadami kayo and then bumaliktad yung AFP-PNP, tingnan natin. Ang safer na assumption niyan, hindi sila babaliktad. Yun na safer. So, kunyari meron dyan na makonsensya doon sa ilalim, dito sa ilalim, bumakla sila, bonus yun. Expected nyo, sa akin, bonus yun. Pero hindi ako naka-anchor sa kanila. Kuha nyo? Kasi pagka umangkor ka sa kanila at walang bumaliktad dyan, wala na. Tapos ka na. Sila may armado, ikaw wala. Kaya nga, mag-usap ang mga leader. Let's look at the tactical situation. Let's look at tactical situation. Yung strategic, yan? Aftermath na yan eh. Pero in tactical situation, you have to look at the friendly forces, enemy forces, yung mga ganun ba. What are the courses of action? Yung typical, yung mga alam na mga retired yan, alam na mga dating yan, alam na mga general yan. Hinay-hinay sila na may listahan naman sila ng arestuhin. May listahan sila. Kaya hinay-hinay lang yan. Kaya ako,
Gusto ko na, mauna na nga ako eh. Basta sa akin, klaro, mga kababayan, pagka ginawan ako ng kaso, hindi na ako kukuha ng lawyer, hindi na ako magpapiansa because hindi ko tatanggapin yung kaso. Aawayin ko lahat. Sobra na yan eh. Pepersonalin ko sila. Yun sa akin. Kung takutan, o sige, magtakutan tayo. Matakot kayo sa akin, matakot ako sa inyo. Hindi ako matatakot sa inyo. Alam ko na sa tama ako eh. Wala kayo, ganito lang kayo. Kuto lang kayo. No, Marcos, kuto ka lang. Wala ka. 2022, wala ka. Nakikiusap ka bago mag 2022 na kung pwede si Inday Sara mag-vice president na lang. Ikaw na yung tatakbong presidente. Wala eh. Tanginang yan. Kung alam lang namin lahat na ganyan ka, gago ka. Ngayon, kita mo, mga asta ninyo. Kaya nga, hindi ako natatakot sa inyo kasi alam ko gago kayo eh. Mga walang niya kayo. Pinadapo lang namin kayo sa likuran namin. Mga langaw lang kayo. Ngayon ayaw nyo nang umalis. Kaya napakawalang yan ninyo. Nanakawan nyo pa kami. Tapos kung ano-ano pa mga palusot ninyo. You can silence a few Filipinos, pero you cannot silence everyone. Kaya yun ang stand ko. Nagsabi na ako dito sa amin. Sa mga, basta pagka ako kinasuhan, I'll go down. Diretso ko. Checkpointin nyo kung gusto ninyo. I'll go down. And I will be armed to the teeth. Tangina ninyo. Magago kayo. Wala kayong pakundangan. Yung power galing sa taong bayan. Tangina ninyo. Yung power na ayusin nyo yung budget. Anong ginawa nyo? Ninakawan nyo kami. Tangina ninyo. Insertion, ghost projects. Wala sa hulog yon. Mga animal kayo. Tapos ngayon na may nagsasalita, sisiraan nyo yung nagsasalita, kakasuhan ninyo, tangina, mga walang niya kayo. Kung ano-ano pa nga. And then you will use the AFP to destroy these people, tangina ninyo. Kaya AFP, sirang-sira kayo eh. Kaya nga sa akin na solusyon ko, disband kayo eh. I will not pay anything more. Yung sweldo ninyo, salary sa inyo, wala kayong kwenta eh. Hindi nga kayo makadecide eh, kung saan kayo eh. Kaya nga ako, ang sa akin, kung ako masusunod, may ikot ang gulong, may bagong armed forces. Doon ako kumpante. Kahit bayaran ko pa yan, bayaran pa namin ang bayaran yan. Kahit 1 trillion yung budget niyan para sa modernization, I don't care. Maasahan ko. I want to have an armed forces na maasahan ng taong bayan. Hindi yung poproblemahin ng taong bayan. And right now, kayo, AFP at PNP, pinoproblema kayo ng taong bayan. Tapos sisiraan nyo pa yung mga witness na nagsasalita ng totoo. Mga putang ina. Animal kayo. Anong gusto nyo yung turo sa mga younger generation ng AFP at PNP? Tapos kayo PNP, harang kayo ng mga ganyan, may bar pa kayo alam. Mayroon pa kayong alam na mga water hose, water cannon, tear gas. Putang ina. Anong tingin nyo sa taong bayan? Walang karapatan na magalit sa panggagago na ginagawa. Tapos kayo, mga mersenaryo, tingin namin sa inyo eh. Sinusweldo namin kayo para supilin kami. Putang ina. Kaya sa akin, disbanded din ang solusyon sa inyo. Simple lang sa akin, akong kausap eh. Saan kayo? Taong bayan o diyan kayo kay Bangag? O, pagka diyan kayo kay Bangag, you're free to say, diyan kayo kay Bangag. Sige, fine. O, diyan na kayo kumingin ng sweldo, ha? Basta malinaw. Lahat ng para sa amin, dito kayo, you wear white, ribbon. Dito kayo, para, ayoko nung patago-tago kayo. You make a stand. The moment you wear white, you declare you're for the people, you're for the Filipino people. You wear white, boom, yun na. Pagtanggol niyo yung taong bayan. At ipagtatanggol namin kayo.
Ganun sa akin. And pagka ganun malinaw, yan na, malinaw na. Mga leader, malinaw. Malinaw yung sitwasyon. Wala nang haka-haka. Hindi, ngayon, ni-expect ninyo dumating yung cavalry. Pag hindi dumating yung cavalry, patay ka. Yari ka sa Indian. Yari ka sa mga Indian. You have to look at it from a tactical perspective na you have to operate, you have to plan it out na hindi dadating yung cavalry. So you're on your own. Anong ginagawa ng mga pilgrims? Anong ginagawa ng Old West? Para maintindihan, anong ginagawa nila pagka you're on your own? No? Fight to the last man. You arm yourselves. Babae, bata. You defend because you're fighting for survival. Matapang kunwari. Matapang may baril eh. Yung mga NBI, matapang may baril eh. Di ba? Subukan ninyo humarap sa tao na may baril. Yung tao may tirador, putang ina nyo, may pana, may samurai, may 2x2, may tubo, baseball bat, anything that they can protect themselves with. Kasi they're pissed off already. Wala sila sa AAP at PNP. Labas sila ngayon armado. O tignan mo, may lumabas lang dyan ng 20,000 na armado. Putang ina, laking problema yan. Laking sakit ng ulo niyan. 20,000 na armado. May lumabas dyan 100,000 armado. O paano na? May lumabas dyan ng 1,000,000 na armado. O paano na? Hahabulin kayo. May mag-declare dyan ng Sovereign Filipino People. Declaration number 1. We're declaring a revolutionary government. Declaration number 2. We're declaring a people's martial law. Putang ina ninyo, lahat kayo sesante. Hulihin kayo lahat. All Filipinos are now hereby deputized. PNP, AAP are therefore instructed to, ganun ba? Lahat ng head, you are considered on house arrest. All the deputy, the USEX, the most senior, will take charge initially, and you will remain to do so until you are appointed as permanent or relieved by someone else, appointed by the new government. O doon pa lang, dalawa pa lang yun, di ba? Lahat ng port, lahat ng eroplano, lahat ng isasara. All politicians are not allowed to leave the country. Paano na? Lalo na yung mga kasama, dawit, dyan sa flood control scam na yan. Lahat ng involved on house arrest. Paano na? Number 3, the sovereign Filipino people is taking command of the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police. Wala sa inyo ang gagamit ng dahas laban sa mga taong bayan. Sila ang nagko-command eh. Paano? Kung ayaw ninyo, you're disbanded, effective immediately. The people, the sovereign Filipino people is creating a new armed forces. Paano ngayon gagawin nyo? Nagre-rebelde kayo? Sige, laban. Sino takutin nyo? Yung matitino, wear white, lipat kayo dito sa bagong armed forces. Ganun kadaling kausap ang taong bayan eh. Continuous sweldo nyo. Itong mga to, wala na. Pati kayong mga mariretire, wala kayong pensyon, tanginan nyo. Wala kayong pensyon, pumaldo kayo. Pagka na-verify na pumaldo kayo, wala kayong pensyon. You see? Pangatlo pa lang yun. Pang-apat, death penalty. Effective immediately, we are installing a death penalty. We will have people's courts. 5-member people's court, 100. So 500 na katao lang yan, volunteer, computer generated. Gusto mo isali pangalan mo, doon ka. Pero we have a list, kunyari, na ganon. Roll. Yung mga tao na involved on house arrest, doon. Yung mga on house arrest, bantag, come on down. Doon ka muna sa Bilibid. You relieve the chairman there, the head there. Katapang yan. Bantag, balik ka muna doon. Giving you, safe conduct pass. Bumaba ka. Kung alanganin ka, baba mo yung tropa mo. Ganon.
4 pa lang, no? Death penalty. So, lahat ng mga huhulihin, minahuli kayo sa probinsya, mga tao, deputize lahat. Huli nyo. Pagka nanlaban, bambuhin nyo. Huwag nyo patayin, bambuhin nyo, kulatain nyo. Okay lang, balian nyo. I-fracture nyo yung paa. Yung ganun ba. Dito sa hita. Parang di na makatakbo yung gagong yan. Oh. Baliin nyo yung kamay. Ito, baliin nyo. Parang mamaga yung gagong. Ano pa, lalaban pa ba? Basta ganun, pitpitin nyo. Ito yung baseball bat. Ito, ganyan nyo. Kaya martilyo. Martilyo yung putang ng mga kamay nyo mga yan. Parang di na magnakaw yung mga gagong yan. And then, i-turn over nyo sa pinakamalapit na police station since we have taken command of the PNP. Lahat kayo. Sinong pa maangas dyan? Yung maangas dyan, yari kayo sa taong bayan. Dalin nyo. Diretso doon sa Bilibid. Lahat yan. I-process. Pagka mga tarantadong tuntok mo na ito, mga putang ina ninyo, kakaso-kaso kayo, gago kayo. Tingnan natin. Personalin ko kayo, gago kayo. Isa lang sa SFGF, isa lang, member o kaya isang commander namin. Ang puntiryahin ninyo, tang ina ninyo. We will go to war. No? Tarantado kayo. Abuso kayo eh. Pasensya, buti nga kayo eh. Buti nga, pasalamat kayo. Masyado kaming protocol bound eh. Hintayin namin si Inday Sara na tumayo eh. Iba nga sa amin, pinupush na, tumayo na ako eh. Sabi ko, wala naman tayo ambisyon sa politika eh. Kaya mo si Inday Sara tumayo. Let her earn the respect of the Filipino people. Let her earn the presidency. Madam President. Di ba? It's you who said you will run for 2028 presidential elections. It's you who said you're ready to become the president now. So, earn it. Lead the people. Yan. Yun sa akin. Kaya SFJF, standby lang tayo. Hanggang sa walang eye to eye, hanggang sa walang klaro na mahirap yun. Ayoko magamit yung organization natin sa ganyan. Bangag, mag-ingat kayo sa amin. No? Kami, kahit wala yung mga tao, lalabas kami. Pagka nasa katwiran kami. No, Marcos, kuto ka lang.